Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa na ang gatas na dapat inumin ng isang diabetic para mapababa ang asukal sa dugo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang gatas na iyong iniinom sa loob ng maraming taon na akala mo ay perpektong ligtas ay lihim na nagpapataas ng iyong asukal sa dugo tuwing umaga nang hindi mo nalalaman? At ang pinakamasama ay hindi iyon. Ang pinakamasama ay habang patuloy mong iniinom ito, iniisip na tama ang iyong ginagawa, ang iyong pancreas ay dobleng nagtatrabaho, ang iyong insulin ay nawawalan ng kontrol at ang pinsala ay tahimik na naiipon araw-araw. Ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na tila simple ngunit nagbabago sa lahat ang gatas. Dahil hindi lahat ng gatas ay pareho para sa isang taong may diabetes. At ang maling pagpili ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng kontroladong asukal o manatili sa roller coaster na iyon na nagpapagod sa iyo, na nag-aalala sa iyo tuwing susukatin mo ang iyong asukal na nagpaparamdam sa iyo na gaano mo man subukan, hindi pa rin bumubuti ang mga numero. At gusto kong malaman mo ang isang bagay bago tayo magsimula. Hindi mo ginagawa ang mga bagay ng mali dahil sa kamangmangan o kapabayaan. Ito ay dahil walang nagpaliwanag sa iyo nito ng malinaw. Ang industriya ng pagkain ay gumagastos ng milyon-milyon upang paniwalain ka na ang ilang mga produkto ay malusog, samantalang sa katotohanan ay sinisira nila ang iyong kontrol sa glucose tuwing umaga. At matatapos yan ngayon. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo kung anong mga gatas ang nagpapataas ng iyong glucose nang hindi mo napapansin. Ano ang pagpipilian na sinusuportahan ng agham upang mapababa ang asukal sa dugo? Paano ito ihanda ng tama upang ito ay gumana ng totoo? At ano ang pagkakamali na ginagawa ng 70% ng mga diabetic kapag pumipili ng kanilang gatas, manatili hanggang sa huli dahil ang huling pagpipilian na tatalakayin natin ay ang hindi ipinaliwanag sa iyo ng detalyado at maaaring baguhin ang iyong morning routine simula ngayon. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Sa loob ng maraming taon, nagbigay ako ng konsultasyon sa mga pasyenteng may type 2 diabetes at may isang tanong na patuloy na nauulit, isang tanong na tila simple ngunit nagbubukas ng malaking talakayan. Ang tanong ay, Doktor, pwede ba akong uminom ng gatas? Nakakita ako ng mga tao na sa loob ng maraming taon ay inalis ang asukal sa kanilang kape, na nagbabasa ng mga label ng lahat ng kanilang binibili, na naglalakad ng 30 minuto bawat araw, ngunit tuwing umaga ay nagsasalin ng isang malaking baso ng full-fat milk o mas masahol pa. Isa sa mga gatas na nakabatay sa halaman na nangangako na maging malusog sa kanilang packaging nang hindi nalalaman na ang desisyong iyon lamang ang nagiging sanhi upang ang kanilang fasting glucose ay hindi bumaba sa antas na dapat nitong kalagyan. Ang totoo ay hindi mo ito kasalanan. Ang industriya ng pagkain ay mahusay na nagtrabaho sa pagkalito sa mga tao. Ang mga produkto na tila malusog na, tunog malusog na may mga salita tulad ng natural gulay, walang taba, pinayaman ng calcium, ngunit sa dugo ng isang diabetic ay kumikilos ng eksakto tulad ng isang pagtaas ng glucose. Nakakita ako ng mga pasyente na ginagawa ang lahat ng tama at hindi pa rin mapababa ang kanilang glycated hemoglobin. At kapag sinusuri namin ng detalyado ang kanilang routine, ang problema ay madalas na nasa unang desisyon ng araw kung ano ang kanilang iniinom sa almusal, kung ano ang kanilang inilalagay sa kanilang tasa bago umalis ng bahay, isang maliit, automatikong desisyon na ginagawa nila sa loob ng maraming taon
nang hindi pinagkukuwestiyon at hinaharangan ang lahat ng kanilang pag-unlad. Bago tayo dumako sa listahan, kailangan mong maunawaan ang isang pangunahing bagay. Ito ang magpapalinaw sa lahat. Kapag meron kang type 2 diabetes, may problema ang iyong katawan sa insulin. Isipin na ang insulin ay isang susi at ang iyong mga cell ay mga kandado. Sa isang malusog na tao, ang susi ay perpektong pumapasok, nagbubukas ng pinto, at ang asukal na nagmumula sa pagkain ay pumapasok sa cell upang maging enerhiya. Perpekto. Ang problema sa diabetes ay ang mga kandado ay kinakalawang, ang susi ay hindi na madaling pumasok, ang asukal ay nananatiling umiikot sa dugo nang hindi makapasok sa mga cell, at iyan mismo ang sinusukat ng iyong glucometer kapag tinutusok mo ang iyong daliri ang asukal na hindi nakapasok. Ngayon, kapag kumakain ka ng anumang pagkain na naglalaman ng carbohydrates o asukal, ginagawa itong glucose ng iyong katawan. Ang glucose na yon ay pumapasok sa dugo at humihingi ng daan. Kung ang iyong mga kandado ay kinakalawang, ang asukal ay naiipon sa labas. At depende sa kung gaano karaming carbohydrates ang pagkain na yon at kung gaano kabilis nito inilalabas ang mga ito, ang pagtaas ng glucose ay maaaring maliit at mapamahalaan o maaaring maging isang alon na sumisira sa lahat. May isa pang konsepto na kailangan mong malaman at lalabas ng ilang beses sa video na to. Ito ay tinatawag na glycemic index. Ito ay isang scale mula sa 0, 0 hanggang 100, 100 na sumusukat kung gaano kabilis ang isang pagkain ay nagpapataas ng asukal sa dugo. Ang isang pagkain na may mataas na glycemic index higit sa 70-70 ay napakabilis na nagpapataas ng asukal. Ang isang may mababang glycemic index, mas mababa sa 55-55, ay nagpapataas nito ng dahan-dahan at mas mapamahalaan. At ang isang may glycemic index na malapit sa 00 ay halos hindi nagpapagalaw sa asukal. Kapag pumipili ka ng gatas, ang glycemic index ay isa sa pinakamahalagang pamantayan na dapat mong isaalang-alang. Ang gatas, depende sa iyong pipiliin, ay maaaring kumilos bilang isang halos neutral na pagkain para sa iyong asukal o maaaring maging isang alon. At ang pagkakaiba na yon ay nasa tatlong bagay ang nilalaman ng natural na asukal na tinatawag na lactose, ang glycemic index ng produkto at ang mga sangkap na idinagdag sa pagproseso. Ngayon, simulan na natin ang listahan at hinihiling ko sa iyo na bigyang pansin lalo na mula sa numero 33 dahil doon nagkakamali ang karamihan sa mga tao. Isa, ang gatas ng baka. Narito ang unang maling pagkaunawa. Maraming tao ang nag-iisip na ang buong gatas ay masama para sa mga diabetic dahil sa taba. At oo, ang taba ay isang issue, ngunit hindi ito ang pangunahing problema. Ang tunay na problema ay ang lactose. Ang gatas ng baka ay naglalaman ng humigit kumulang 12 gramo ng lactose bawat 240 ml na halos isang standard na baso. Ang lactose ay isang natural na asukal na binabasag ng iyong katawan sa glucose at galactose. At ang glucose na yon ay direktang napupunta sa iyong dugo. Ngayon, ang glycemic index ng buong gatas ay nasa 40 na hindi naman napakataas kumpara sa puting tinapay na nasa 70, ngunit narito ang nakakalito. Kapag umiinom ka ng gatas sa umaga, nang walang laman ang tiyan, nang walang anumang bagay na magpapabagal sa pagsipsip, ang asukal na yon ay mas mabilis na pumapasok sa iyong dugo kaysa sa iyong iniisip. At kung meron ka ng mataas na fasting glucose, ang baso ng gatas na yon ay maaaring magpataas ng iyong asukal ng isa pang 20 o 30 puntos sa loob lamang ng 45 minuto. At kung umiinom ka ng dalawang baso na napakakaraniwan dahil ang gatas ay nakakabusog at maraming tao ang umiinom nito ng marami,
nagpapasok ka ng 24 gramo ng lactose ng sabay-sabay. Ito ay isang makabuluhang epekto na sa iyong control sa glucose sa umaga. May isa pang problema sa gatas ng baka na nauugnay sa nilalaman nito ng saturated fat. Sa pangmatagalan, ang mataas na pagkonsumo ng saturated fat ay nagpapalala ng insulin resistance. Tandaan ang kinakalawang na mga kandado. Ang labis na saturated fat ay nagdaragdag ng mas maraming kalawang sa mga kandadong iyon. Hindi ito isang agarang epekto tulad ng asukal kundi isang akumulatibo. Ngunit para sa isang taong may type 2 diabetes na meron ng pangunahing problema ang pagdaragdag ng isang kadahilanan na nagpapalala nito sa paglipas ng panahon ay walang saysay. At merong isang bagay na halos walang nagbabanggit. Ang gatas ng baka ay nagpapasigla ng pagtatago ng insulin nang hindi proporsyonal sa aktwal na nilalaman ng asukal nito. May pangalan ito, tinatawag itong tugon ng insulin. Ang gatas ng baka, lalo na ang buong gatas, ay nagdudulot ng mas malaking paglabas ng insulin kaysa sa ipinapahiwatig ng glycemic index nito. Para sa isang diabetic na ang sistema ng insulin ay nasa ilalim na ng stress. Ito ay nagdaragdag ng karagdagang pasanin sa pancreas sa bawat pag-inom. Meron akong pasyente na tatawagin nating Aling Nena, 58 taong gulang na na-diagnose na may diabetes. 4 na taon na ang nakalilipas. Ginagawa ni Aling Nena ang lahat ng tama, sinusunod ang kanyang dieta, iniinom ang kanyang gamot, hindi kumakain ng matatamis, ngunit ang kanyang fasting glucose ay hindi kailanman bumaba mula sa 145 mg bawat deciliter. Nang suriin namin ng detalyado ang kanyang routine, nalaman namin na tuwing umaga ay umiinom siya ng dalawang malaking baso ng gatas na may almusal. Walang nagsabi sa kanya na iyon ay isang problema. Nang palitan namin ang gatas na iyon, bumaba ang kanyang fasting glucose sa 118 mg bawat deciliter sa loob ng mas mababa sa 3 linggo nang walang binabago. Sinabi ni Aling Nena sa akin ang isang bagay na hindi ko nalilimutan. Sinabi niya, "Doktor, sa loob ng apat na taon, ay naniniwala ako na mahirap kontrolin ang aking diabetes at lumabas na almusal lang pala ang problema, almusal lang. Nakakatakot at nakapagpapagaling yon sa akin ng sabay-sabay. Kaya ano ang gagawin sa gatas? Kung hindi mo ito kayang iwanan ng tuluyan, may mga paraan upang mabawasan ang epekto nito. Ang una ay bawasan ang dami sa hindi hihigit sa 120 ml sa bawat pag-inom. Ang pangalawa ay huwag itong inumin ng mag-isa sa umaga, kundi laging kasama ng anumang pinagmulan ng fiber o protina na magpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Ang isang dakot ng mani, isang kutsara ng chia seeds o isang scrambled egg kasama ng gatas ay maaring magkaroon ng tunay na pagkakaiba sa kung paano pinangangasiwaan ng iyong katawan ang lactose na iyon. At ang pangatlo na pinakamahalaga ay isaalang-alang ang pagpapalit nito ng anuman sa mga pagpipilian na tatalakay natin mamaya dahil may mga alternatibo na talagang makakatulong sa iyo na mapababa ang asukal sa halip na itaas ito. Kung magpasya kang gawin ang paglipat ng paunti-unti, maaari kang magsimula sa pamamagitan ng paghahalo ng kalahating gatas at kalahating unsweetened almond milk. Sa ganong paraan, binabawasan mo ang glycemic impact sa kalahati habang ang iyong panlasa ay umaangkop sa bagong lasa. Sa loob ng 2 linggo, karamihan sa mga tao ay hindi na namimiss ang gatas, ngunit manatili ka dahil ang susunod na opsyon ay isang itinuturing ng halos lahat ng malusog at marahil ay ang pinaka-traitor sa lahat para sa isang diabetic. Ang mga matamis na gatas, no? Nakabatay sa halaman,
gatas ng oats, gatas ng bigas, may lasang gatas ng almendras, gatas ng toyo na may prutas. Ang merkado ay puno ng mga opsyong ito at ang kanilang mga packaging ay sumisigaw ng kalusugan sa lahat ng dako, walang lactose, gulay natural, pinayaman ng bitamina. At alam mo ba kung ano makikita mo kapag binasa mo ng maingat ang nutritional label, idinagdag na asukal. Marami sa mga commercial na gatas na nakabatay sa halaman ay may mula 10 hanggang 20 gramo ng idinagdag na asukal bawat serving. Yan ay mula 10 hanggang 20 gramo ng purong asukal na direktang napupunta sa iyong dugo ng walang anumang pagpigil. Ang gatas ng oats ay marahil ang pinakamasama para sa isang diabetic. At mahalagang maunawaan mo ito ng mabuti dahil ang oats ay may napakagandang reputasyon sa mundo ng kalusugan at ang reputasyong yon ay nagpaparamdam na ang gatas ng oats ay automatikong isang magandang option ngunit hindi ito. Ang oats sa natural nitong anyo sa malalaking flakes o sa kanyang buong basil ay may makatwirang pag-uugali para sa asukal. Bakit? Dahil naglalaman ito ng isang soluble fiber na tinatawag na beta-glucan na bumubuo ng isang uri ng gel sa bituka na nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose. Ang fiber na iyon ang nagpaparamdam na ang traditional na oats ay may katamtamang glycemic index na humigit kumulang 55. Ngunit kapag pinoproseso ang oats upang gawing gatas, kailangan nilang i-blend ito, i-filter at i-pasteurize. Sa prosesong iyon, sinisira nila ang malaking bahagi ng proteksyon na fiber na iyon. Ang natitira ay isang likido na may mga starches ng oats na napakadaling digest, na napakabilis na nagiging glucose. Ang glycemic index ng commercial na gatas ng oats ay maaaring nasa pagitan ng 60 at 70. At kung idadagdag pa nila ang asukal na ginagawa ng karamihan sa mga brand, ang resulta ay nakakasira sa iyong control sa glucose. Isipin mo, ito parang kinuha mo ang magandang bahagi ng oats, ang fiber na nagpapaligtas dito at itinapon mo sa basura at ang natira sa baso ay ang starch lamang na nagpapataas ng asukal. Iyan mismo ang nangyayari sa naprosesong gatas ng oats. Ang gatas ng bigas ay mas masahol pa sa mga tuntunin ng glycemic index. Maaari itong nasa pagitan ng 80 at 70. Para magkaroon ka ng reference, ang table sugar ay may glycemic index na 65. Ang gatas ng bigas ay mas mabilis na nagpapataas ng iyong glucose sa dugo kaysa sa table sugar. Halos parang umiinom ka lang ng tubig na may asukal para sa iyong pancreas. At gayon pa man, may mga taong may diabetes na umiinom nito. Iniisip na gumagawa sila ng isang magandang desisyon dahil walang lactose at nagmumula sa isang halaman. Ito mismo ang bitag na binuo ng industriya ng pagkain ng may kahusayan, ang pagpapaniwala sa iyo na ang gulay ay nangangahulugang ligtas para sa mga diabetic. Hindi ito nangangahulugan. Ang mahalaga ay hindi ang pinagmulan ng produkto, ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa nito sa iyong dugo. Ang unsweetened soy milk ay isang ganap na naiibang kwento na tatalakayin natin mamaya. Ngunit ang commercial na bersyon na may mga lasa o may idinagdag na asukal ay direktang pumapasok sa kategoryang ito ng mga produkto na tila malusog ngunit hindi para sa iyo. Meron akong pasyente na tatawagin nating Mang Jose, 63 taong gulang. Nagpasya si Mang Jose na alisin ang lahat ng dairy products dahil nabasa niya sa internet na masama ang gatas ng baka para sa mga diabetic. Magaling ang intensyon, ngunit hindi ang pagpapatupad. Pinalitan niya ito ng gatas ng oats. Tuwing umaga ay isang malaking baso ng vanilla-flavored oat milk na nakita niya sa supermarket.
meron tong 18 gramo ng asukal bawat serving. Dumating si Mang Jose sa konsultasyon dahil ang kanyang glycated hemoglobin na sumusukat sa kontrol ng asukal sa nakaraang tatlong buwan ay lumala sa halip na bumuti. Ito ay tumaas mula 7.2, 7.2 hanggang 7.8, 7.8 nang walang anumang maliwanag na paliwanag. Ginagawa niyang lahat ng sa tingin niya ay tama at gayunpaman ang kanyang diabetes ay mas walang kontrol kaysa dati. Nang ipakita ko sa kanya ang label ng kanyang oat milk at ipinaliwanag kung ano ang kahulugan ng 18 gramo ng asukal na iyon, ang kanyang expression ay puno ng pagdududa. Sinabi niya, ngunit sabi dito ay walang lactose at pinayaman ng calcium. At naroon ang panlilinlang. Ang walang lactose ay hindi nangangahulugang walang asukal. Ang pinayaman ng calcium ay hindi nangangahulugang mababa sa asukal. Ang mga ito ay mga parirala na idinisenyo upang pagtuunan mo ng pansin ang positibo at hindi tingnan ang talagang mahalaga. Ano ang dapat mong gawin? Matutong basahin ng tama ang mga label at bibigyan kita ng 3-step na paraan na maaari mong ilapat sa supermarket simula ngayon. Una, huwag pansinin ang harap ng packaging. Lahat ng nasa harap ay advertisement. Pangalawa, baligtarin ang produkto at hanapin ang nutritional information table. Pangatlo, tingnan ang linya na nagsasabing asukal. Kung ang produkto ay may higit sa 5 gramo ng asukal bawat serving at hindi ito nagmumula sa isang deklaradong natural na pinagmulan, ibalik mo ito sa estante. Ang simpleng panuntunan na iyon ay maaaring magligtas sa iyo mula sa 12 mga produkto na tila malusog ngunit hindi. At kung nag-aalinlangan ka sa supermarket at wala kang oras upang suriin ang bawat label, merong isang mas simpleng panuntunan. Hanapin ang mga salitang walang idinagdag na asukal o unsweetened sa packaging. Ang mga salitang iyon ay nagsasabi sa iyo ng isang kapaki-pakinabang na bagay. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na talagang nagsasabi sa iyo ng isang kapaki-pakinabang na bagay. Ang susunod ay ang unang pagpipilian na tunay na makakatulong sa iyo na kontrolin ang iyong asukal at bukod pa ay accessible, mura at malamang na malapit lang sa iyong bahay. 3, ang unsweetened almond milk. Tahimik dahil hindi ito gumagawa ng ingay sa merkado. Wala itong malawakang kampanya sa advertising. Hindi ito nangangako ng mga himala, ngunit sa dugo ng isang diabetic ginagawa nito ang isang bagay na ilang opsyon na nakakagawa. Halos hindi nito ginagalaw ang asukal. Ang unsweetened almond milk ay may humigit kumulang 1 gramo ng carbohydrates bawat 240 ml, no? Isang gramo. Upang ilagay iyan sa perspektibo, ang gatas ng baka ay may 12 gramo. Napakalaki ng pagkakaiba. Pinag-uusapan natin na ang unsweetened almond milk ay may humigit kumulang 88% ng carbohydrates ng full-fat milk. Para sa iyong asukal sa dugo, halos katulad iyan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang baso ng tubig at isang baso ng asukal. Ang glycemic index nito ay halos 0. Walang ebidensya na ang unsweetened almond milk ay nagdudulot ng spikes ng glucose sa mga taong may diabetes. Kapag iniinom mo to, hindi kailangang tumugon ang iyong pancreas sa isang alon ng insulin dahil wala lang sapat na asukal upang hawakan, nagpapahinga ang iyong pancreas. At para sa isang taong ang mga tissue na gumagawa ng insulin ay nagtatrabaho sa ilalim ng presyon, sa loob ng maraming taon ng pagpapahinga sa pancreas ay isang bagay na may tunay na halaga sa pangmatagalan. Ngayon, narito ang mahalagang bahagi na hindi alam ng maraming tao. Hindi lahat ng almond milk ay pareho at ang pagpili ng maling bersyon ay nagpapawalang bisa sa lahat ng mga benepisyo na ito. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagbili ng original na version, ang vanilla flavored na version
o ang chocolate flavored na version na may idinagdag na asukal at maaaring magkaroon ng mula 7 hanggang 15 gramo ng carbohydrates bawat serving. Hindi na iyan isang low glycemic impact option problema na iyan. Kailangan mong particular na hanapin ang version na unsweetened o walang idinagdag na asukal. Iyan ang gumagana. Yan ang may isang gramo ng carbohydrates bawat serving. Kung hindi mo makita ng malinaw ang label na yon, ilapat ang 3-step na paraan na itinuro ko sa iyo kanina at suriin ang mga gramo ng asukal sa nutritional table. Bukod sa halos wala itong epekto sa asukal, ang unsweetened almond milk ay may makatwirang nilalaman ng vitamin E. At narito kung bakit mahalaga iyan para sa isang diabetic particular. Ang vitamin E ay isang potent antioxidant. Ang type 2 diabetes ay lumilikha ng isang estado ng oxidative stress sa katawan na karaniwang labis na nakakapinsalang molecules na tinatawag na free radicals na umaatake sa mga cell. Ang oxidative stress na iyan ay nagpapalala ng chronic inflammation. At ang chronic inflammation naman ay nagpapalala ng insulin resistance. Ito ay isang vicious cycle. Ang mga antioxidant tulad ng vitamin E ay nakakatulong na putulin ang cycle na yon. Kaya ang unsweetened almond milk ay hindi lamang isang neutral na pagkain para sa iyong asukal, meron itong maliit na karagdagang protektibong epekto na nag-iipon sa paglipas ng panahon. Kailangan kong ikwento sa iyo ang kwento ng isa pang pasyente na humanga sa akin sa paksang ito. Tatawagin natin siyang Aling Elena, 52 taong gulang diabetic sa loob ng tatlong taon. Napakadisiplinado sa kanyang dieta, ngunit may isang partikular na problema ang kanyang fasting. Glucose ay laging mataas sa umaga. Ito ay tinatawag na Down phenomenon at ito ay isang bagay na nakakaapekto sa maraming tao na may diabetes. Naglalabas ang katawan ng ilang hormones sa umaga upang maghanda para sa araw at ang mga hormones na iyon ay nagpapataas ng asukal. Kay Aling Elena, ang phenomenon na iyon ay lalo na kitang-kita at ang kanyang fasting glucose ay laging nasa pagitan ng 130 at 150 mg bawat deciliter sa kabila ng hindi kumain ng anuman mula nung nakaraang gabi. Nang bumangon si Aling Elena, ang una niyang ginawa ay uminom ng isang baso ng gatas habang naghahanda ng almusal. Nagdagdag iyon ng isa pang 20 puntos sa isang glucose na mataas na mula sa simula. Pinalitan namin ang gatas na iyon ng unsweetened almond milk. Ang resulta ay bumaba ang kanyang post-breakfast glucose sa average na 25 mg bawat deciliter. Wala siyang binago, gatas lang. Paano gamitin ng husto ang unsweetened almond milk? Una, gamitin ito bilang base para sa iyong almusal. Ang isang smoothie ng unsweetened almond milk na may spinach, kaunting cinnamon at isang kutsara ng chia seeds ay nagbibigay sa iyo ng inuming pang-umaga na halos hindi nakakaapekto sa iyong glucose at nagbibigay din sa iyo ng kabusugan sa loob ng maraming oras. Ang chia seeds ay lalo na interesante dahil bumubuo sila ng isang gel sa tiyan na nagpapabagal sa gastric emptying, na nangangahulugang ang anumang carbohydrates na kinakain mo kasama nila ay mas mabagal na pumapasok sa dugo. Yan mismo ang gusto mo. Pangalawa, gamitin ito upang ihanda ang iyong kape o tsaa sa halip na gatas ng baka. Ang lasa ay banayad at ang pagkakaiba sa asukal ay radikal. Kung umiinom ka ng dalawang kape sa isang araw na may gatas, nagdaragdag ka ng humigit kumulang 24 gramo ng lactose sa iyong pang-araw-araw na pagkonsumo mula lamang sa kape.
Sa unsweetened almond milk, ang 24 gramo na iyon ay nagiging 2 gramo. Simple ang matematika at totoo ang epekto sa iyong control sa glucose. At pangatlo, kung nais mong dagdagan ang nutritional value ng iyong almond drink, maaari kang magdagdag ng 1 kutsara ng unsalted almond butter. Nagdaragdag iyan ng protina at malusog na taba, na lalong nagpapabagal sa anumang pagsipsip ng carbohydrates at nagbibigay sa iyo ng mas creamy at nakakabusog na lasa. Kung hindi mo pa nasubukan, magugulat ka kung gaano ito kasarap. Ngunit ang susunod na option, ang numero 44, ay ang ipinahihiwatig ng pananaliksik ng agham sa mga nakaraang taon bilang isa sa pinakamabisa partikular para sa kontrol sa glucose. At merong isang napaka-konkretong biological na dahilan sa likod niya na kailangan mong malaman. Manatili ka. 4. Ang unsweetened coconut milk. Ito nakakagulat sa karamihan ng aking mga pasyente kapag binabanggit ko ito. Coconut milk. At ang kanilang unang reaksyon ay halos laging pareho. Ngunit doktor, hindi ba ito maraming taba? Oo, ang coconut milk ay may taba, ngunit narito kung saan kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang isang bagay na hindi alam ng karamihan ng mga tao at ganap na nagbabago sa pananaw. Ang taba sa coconut milk ay hindi tulad ng taba sa pulang karne o mantikilya. Ito ay isang partikular na uri ng taba na tinatawag na medium chain triglycerides. At ang mga triglyceride na ito ay may ibang-iba na metabolic na pag-uugali kaysa sa ibang mga dietary fats. Sa halip na maipon bilang taba ng katawan o umikot sa lymphatic system, tulad ng ginagawa ng ibang mga dietary fats, ang medium chain triglycerides ay direktang napupunta sa atay kung saan sila ay mabilis na nagiging enerhiya, hindi nila pinapataas ang insulin sa parehong paraan tulad ng carbohydrates. Hindi sila lumilikha ng parehong glycemic spike. Ngunit ang pinakamahalaga para sa isang diabetic ay hindi lamang kung ano ang hindi nito ginagawa, kundi kung ano ang ginagawa nito. Ang medium chain triglycerides ay nagpakita sa iba't ibang pag-aaral na nagpapabuti sa insulin sensitivity. Tandaan ang metapora ng mga susi at mga kandado. Ang insulin sensitivity ay karaniwang ang pagpapagana ng mga kandado na iyon ng mas mahusay upang mas madaling pumasok ang susi, at kapag nangyari iyon, ang asukal na umiikot sa iyong dugo ay mas mahusay na makakapasok sa mga selula at bumababa ang iyong glucose. Ang isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry ay natuklasan na ang regular na pagkonsumo ng medium chain triglycerides ay nauugnay sa pagpapabuti sa kontrol ng glucose sa mga taong may insulin resistance. Hindi ito isang lunas, hindi ito isang himala, ngunit ito ay isang tunay na kaalyado na kaunti lamang ang gumagamit. Ngayon, ang coconut milk para sa pagluluto na nasa lata at napakakapal at puro ay hindi katulad ng isang low-calorie coconut drink para sa almusal. Ang gusto mo para sa iyong pang-araw-araw na pagkonsumo ay ang unsweetened coconut drink na mas likido, may mula 1 hanggang 5 gramo ng carbohydrates bawat serving, depende sa brand at isang napakagandang profile ng taba. Kung sa iyong tindahan ay makikita mo lamang ang bersyon sa lata, maaari mo itong diligan ng tubig hanggang sa makamit ang isang consistency na mas katulad ng gatas. Karaniwan ang isang bahagi ng concentrated coconut milk sa tatlong bahagi ng tubig ay nagbibigay sa iyo ng isang inumin na may consistency na katulad ng gatas na maaari mong perpektong gamitin sa iyong almusal. Isa pang mahalagang punto na kailangan mong tandaan, ang unsweetened coconut drink ay halos wala itong epekto sa glycemic index. Karaniwan, nagbibigay ka sa iyong katawan ng isang inumin na hindi nangangailangan ng tugon ng insulin. At sa parehong oras,
ay maaring sa paglipas ng panahon at regular na pagkonsumo, mapabuti ang tugon ng iyong katawan sa insulin na iyon. Ito ay isang kombinasyon na napaka makatuwiran para sa isang taong may type 2 diabetes. Kailangan kong ikwento sa iyo ang kwento ng isang pasyente. Tatawagin natin siyang Mang Lito, 67 taong gulang, diabetic sa loob ng 88 taon na may asukal na hindi gaanong kontrolado. Dumating si Mang Lito sa aking konsultasyon na may glycated hemoglobin na 8.4, samantalang ang layunin para sa isang diabetic ay dapat na mas mababa sa 7. Umiinom siya ng dalawang gamot para sa diabetes at gayon pa man ay mahina ang kontrol. Gumawa kami ng ilang pagbabago sa kanyang dieta at isa sa mga ito ay ang pagpapakilala ng unsweetened coconut drink sa kanyang almusal bilang kapalit ng gatas ng baka na kanyang iniinom. Sa loob ng tatlong buwan sa lahat ng pagbabago na kanyang ginawa, bumaba ang kanyang glycated hemoglobin sa 7.1. Hindi lamang ang coconut drink syempre, ngunit ito ay bahagi ng isang hanay ng mga matatalinong desisyon na pinagsama-sama ay nagbigay ng tunay na resulta na nakita sa mga pagsusuri. Paano to gamitin araw-araw? Maaari mo tong inumin ng direkta na may kaunting dinurog na cinnamon sa umaga. Ang cinnamon ay hindi lamang isang pampalasa. Meron itong mga compound na tinatawag na polyphenols, lalo na ang isa na tinatawag na methyl hydroxycalcone na gumagaya sa pagkilos ng insulin sa mga selula at nagpapabuti sa pagkuha ng glucose. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng cinnamon ay maaaring magpababa ng fasting glucose sa pagitan ng 10-10 at 20-20 mg bawat deciliter. Hindi sa lahat ng pasyente at hindi sa isang milagroso, ngunit bilang bahagi ng isang hanay ng mga malusog na gawi ay meron itong tunay at nasusukat na epekto. Paghaluin ang 240 ml ng unsweetened coconut drink na may kalahating kutsarita ng dinurog na cinnamon at isang kurot ng turmeric. Painitin ito ng dahan-dahan ng hindi pinapakulo. Ang inuming pang-umaga na yon ay isa sa mga pinakamagandang desisyon na maaari mong gawin para sa iyong control sa glucose. At kung mas gusto mo itong inumin ng malamig, gumagana rin to ng eksakto. Maaari mo ring gamitin ang unsweetened coconut drink upang gumawa ng smoothies na may unsweetened protein powder upang gumawa ng nilutong oats sa halip na tubig na nagdaragdag ng karagdagang creamy na layer at mga beneficial fats o upang idagdag sa mga sopas at nilaga. Ito ay maraming gamit. Ang banayad nitong lasa ay hindi nakakagambala sa ibang mga paghahanda at taliwas sa paniniwala ng maraming tao, hindi lahat ng ulam ay nagkakaroon ng lasa ng niyog. Ang unsweetened coconut drink ay medyo neutral kapag ginamit sa maliit na dami, ngunit sinabi ko sa iyo na ang pinakamahusay na opsyon ay itatago ko para sa huli at tinupad ko. Ang susunod ngayon ay ang opsyon na pinakamatinding sinusuportahan ng siyentipikong pananaliksik, ang may pinakamaraming benepisyo para sa diabetic at ang pinakakaraniwang napapansin ng maraming tao dahil meron silang karaniwang maling pagkaunawa tungkol dito. Bigyang pansin ito dahil ito ang pinakamahalaga sa buong video. 5. Ang unsweetened soy milk. Direktang pumunta tayo sa maling pagkaunawa. Maraming tao na may diabetes ang umiiwas sa soy milk dahil narinig nila na ang phytoestrogens na nilalaman nito ay problematic para sa hormonal health. At habang ito ay isang issue na umiiral at nararapat na bigyang pansin sa ilang napaka-partikular na konteksto para sa karamihan ng mga adultong may type 2 diabetes, ang katamtamang pagkonsumo
ng unsweetened soy milk ay hindi lamang ligtas, kundi aktibong kapaki-pakinabang para sa kontrol ng asukal. Ang siyentipikong ebidensya na naipon sa nakaraang 20 taon ay sumusuporta dito ng tuloy-tuloy. Naritong dahilan at bigyang pansin ito dahil ito ang hindi maiaalok ng iba pang uri ng gatas sa parehong paraan. Ang unsweetened soy milk ay may isang bagay na wala ang iba sa makabuluhang dami protina, humigit kumulang 7 o 8 gramo ng protina bawat 240 ml. At ang protina ay isa sa pinakamahusay na kaalyado para sa kontrol ng glucose. Bakit? Dahil ang protina ay nagpapabagal sa gastric emptying. Kapag mas matagal ang paglabas ng laman ng iyong tiyan, ang asukal mula sa mga pagkain na iyong kinakain ay mas unti-unting pumapasok sa dugo. Walang bigla ang alon ng glucose, merong dahan-dahang pagpasok na mas mahusay na kayang hawakan ng iyong katawan. Isipin ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbubukas ng gripo ng tubig ng buong bilis laban sa dahan-dahang pagbubukas nito. Ang iyong sistema ng kontrol ng glucose ay mas mahusay na makakayanan ang pangalawang sitwasyon. Bukod pa rito, ang soy protein particular ay naglalaman ng essential amino acids na may mahalagang epekto sa insulin sensitivity. At hindi tulad ng animal protein, ang soy protein ay hindi sinamahan ng saturated fat sa makabuluhang dami, na nagpapaging ideal dito para sa mga diabetic na kailangan ding alagaan ng kanilang cardiovascular health. Isang napakahalagang bagay dahil ang diabetes at sakit sa puso ay madalas na magkasama. Sa katunayan, ang mga taong may type 2 diabetes ay may sa pagitan ng 2 at 4 na beses na mas mataas na panganib ng cardiovascular disease kaysa sa mga taong walang diabetes. Ang pagpili ng mga pinagmulan ng protina na walang saturated fat ay hindi lamang isang desisyon para sa asukal, ito ay isang desisyon din para sa puso. Ngayon ay may isa pang punto na nakakagulat sa maraming tao. Ang unsweetened soy milk ay may glycemic index na sa pagitan ng 34, 34 at 45 depende sa brand at sa pagproseso. Inilalagay ito sa kategorya ng low glycemic index food, katulad ng gatas, ng baka. Ngunit walang lactose na nagpapataas ng asukal at may karagdagang benepisyo ng protina na wala sa gatas ng baka sa parehong proporsyon. Ito ay literal na pinakamahusay sa dalawang mundo, ang cremosity at lasa na katulad ng gatas ng baka na may mas kanais-nais na glycemic response. Ang isang meta-analysis na inilathala sa Journal ng Nutrients ay sumuri ng maraming pag-aaral tungkol sa pagkonsumo ng soy protein sa mga taong may type 2 diabetes at natuklasan na ang regular na pagkonsumo ay nauugnay sa makabuluhang pagbaba ng fasting glucose levels at glycated hemoglobin. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa concentrated soy supplements o anumang matindi. Pinag-uusapan natin ang pagsasama ng unsweetened soy milk bilang bahagi ng isang balanseng dieta. Ang isang bagay na simple, tulad ng pagpapalit ng iyong gata sa umaga, ay maaring magkaroon ng reflection sa iyong blood test results sa 3 buwan. May isa pa na ginagawa ng unsweetened soy milk na kaunti lamang ang nagbabanggit, meron itong epekto sa kabusugan. Ang parehong mekanismo kung saan pinapabagal ng protina ang asukal ay nagpapanatili din sa iyo ng busog ng mas matagal at para sa isang diabetic. Ang panatilihing busog nang hindi kailangang kumain ng merienda sa pagitan ng mga pagkain ay isang malaking tagumpay dahil sa bawat pagkain ng merienda, lalo na kung pipili ka ng isang bagay na may carbohydrates, lumilikha ka ng maliliit na spikes ng glucose sa buong araw na nagdaragdag at nagpapahirap sa pangkalahatang kontrol.
may isang konsepto na tinatawag na total daily glycemic load. Hindi lamang mahalaga kung gaano kataas ang asukal pagkatapos ng bawat pagkain, kundi kung gaano karaming beses itong tumataas sa buong araw at kung gaano katagal itong nananatiling mataas. Kung babawasan mo ang mga spikes sa umaga sa pamamagitan ng tamang pagpili ng gatas at mananatili ka ring busog upang hindi kumain ng merienda sa kalagitnaan ng umaga, binabawasan mo ang total daily glycemic load at iyon ay nakikita sa mga pagsusuri. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento na pinakahumanga sa akin na may kaugnayan sa paksang ito. Isang pasyente, tatawagin natin siyang Aling Susan, 55 taong gulang na may type 2 diabetes sa loob ng 6 na taon. Si Aling Susan ay isa sa mga nag-aalmusal ng gatas, ng baka, orange juice at toasted bread na itinuturing ng marami bilang isang normal at maging malusog na almusal. Ngunit ang almusal na yon ay nagpapataas ng kanyang glucose hanggang 210 o 220 mg bawat deciliter sa loob ng 1.5 oras. At sa kalagitnaan ng umaga, kapag bumaba muli ang glucose, nakaramdam si Aling Susan ng labis na gutom na kumain siya ng cookies o prutas na nagdulot ng isa pang spike. Ito ay isang roller coaster na paulit-ulit araw-araw. Pinalitan namin ng almusal na iyon ng estratehiko. Ganap naming inalis ang juice dahil ang isang baso ng orange juice ay maaaring magkaroon ng hanggang 26 gramo ng asukal. Pinalitan namin ang tinapay ng whole grain rye bread na may mataas na fiber content at pinalitan namin ang gatas ng unsweetened soy milk. Kapansine-pansin ang resulta. Ang kanyang post-breakfast peak na dati ay umabot sa higit sa 200 mg bawat deciliter ay nagsimulang manatili ng tuloy-tuloy sa ibaba ng 150 sakay des. At ang mahalaga rin, hindi na gaanong nagutom si Aling Susan sa kalagitnaan ng umaga. Ang protina mula sa soy milk ay nagpapanatili sa kanya ng busog. Tumigil siya sa pagmeryenda at inalis nito ang mga karagdagang peaks sa tanghali. Sa loob ng 2 buwan na gawa ng kanyang doktor, nabawasan ang dosis ng kanyang gamot. Sinabi ni Aling Susan sa akin na ang pinaka nakakagulat sa kanya ay ang almusal na may soy milk ay parang pareho o mas masarap pa kaysa sa dati. Natakot siyang magiging sakripisyo ito, ngunit lumabas na hindi naman. Paano ihanda ang pinakamahusay na inuming pang-umaga na may unsweetened soy milk? Narito ang isang recipe na may tiyak na dami dahil gusto kong magawa mo ito simula bukas ng umaga. Kumuha ng 240 ml ng unsweetened soy milk. Magdagdag ng kalahating kutsarita ng dinurog na cinnamon. Magdagdag ng isang kapat ng kutsarita ng turmeric powder. Kung gusto mo ng kaunting tamis ng walang asukal, maaari kang magdagdag ng ilang patak ng purong stevia. Painitin to ng dahan-dahan ng hindi pinapakulo. Yan lang. Ang inuming iyan ay halos 0 ang idinagdag na asukal. Nagbibigay ito sa iyo ng sa pagitan ng 7 at 8 gramo ng protina. Naglalaman ito ng cinnamon at turmeric na dalawa-dalawa sa mga natural na compound na may pinakamalaking siyentipikong ebidensya upang mapabuti ang insulin sensitivity at may pinakamaliit na epekto sa iyong asukal sa dugo. Kung mas gusto mo itong malamig, gumagana rin to. Maaari kang magdagdag ng isang dakot ng baby spinach at i-blend ito. Ang spinach ay halos 0 carbohydrates, ngunit nagdaragdag ito ng magnesium. At ang magnesium ay isang fundamental na mineral para sa tamang paggana ng insulin. 80% ng mga taong may type 2 diabetes ay may mababang antas ng magnesium ayon sa iba't ibang pag-aaral.
Ito ay isang tahimik na kakulangan na nagpapalala ng insulin resistance at napakakaunting tao ang nauugnay sa kanilang kontrol sa asukal. At pagdating sa mga tahimik ngunit mahahalagang bagay, gusto kong tapusin sa isang bagay na mahalaga at napapansin ng maraming tao. Dahil ang pagpili ng tamang gatas ay isang bahagi lamang ng puzzle, ngunit merong isang bagay na maaari mong gawin habang umiinom ka ng gatas na yon na nagpaparami ng mga benepisyo nito. Kapag umiinom ka ng iyong inuming pang-umaga, anuman ang iyong pinili sa mga tinalakay natin ngayon, gawin ito ng may kamalayan at ng hindi nagmamadali. Bakit? Dahil ang mabilis na pagkain at pag-inom ay nagpapataas ng postprandial glucose na ang asukal pagkatapos kumain ng mas mataas kaysa sa dahan-dahang pagkain. Hindi ito mahika, ito ay pisyolohiya. Kapag mabilis kang kumain, mas mabilis na lumalabas ang laman ng tiyan at ang asukal ay pumapasok sa dugo ng parang alon. Kapag dahan-dahan kang kumain, unti-unti ang proseso kaya maglaan ka ng hindi bababa sa 5 o 10 minuto upang inumin ang iyong inuming pang-umaga. Ito ang pinakasimpleng pagbabago sa mundo at meron itong tunay at nasusukat na epekto. Laging tandaan ito, ang asukal sa dugo ay hindi lamang tumataas dahil sa mga halatang matatamis. Tumataas ito dahil sa mga desisyon na sa tingin mo ay tama, ngunit walang nagpaliwanag ng maayos sa iyo. Yan mismo ang ginawa natin ngayon. Binura natin ang mga panlilinlang at inilagay natin sa mesa ang mga tunay konkretong opsyon na maaari mong ipatupad simula bukas ng umaga. Ngayon, may hinihiling ako sa iyo. Iwanan sa mga komento kung alin sa mga opsyong ito ang alam mo na at alin ang pinaka nakagulat sa iyo. At kung meron kang malapit na kakilala na may diabetes, isang kamag-anak, isang kaibigan, isang taong alam mong tuwing umaga ay umiinom ng gatas nang hindi nalalaman ang epekto nito sa kanyang asukal, ibahagi ang video na to sa taong iyon ngayon din. Ito ang maaring impormasyon na magbabago sa kanyang control sa glucose mula ngayon. Kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel, gawin ito ngayon. Bawat linggo nagdadala kami ng impormasyon tulad nito na may tunay na ebidensya ng walang technical na jargon sa paraan na gusto kong ipaliwanag sa akin kung ako ang nasa kabilang panig dahil ang kalusugan ay hindi dapat maging komplikado. Dapat itong maging malinaw, accessible at higit sa lahat kapaki-pakinabang.